Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Mga kaibigan, welcome pong muli sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa piling po ng inyong sambahayan. Muli po namin kayong inaanyayahan sa isang napakahalagang pagtalakay na ang hangarin po namin ay muling makatulong sa inyo sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, may mga taong nag-aakala na hindi mahalagang pag-usapan kung sino ang Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng tao. Nauuwi lamang umano sa mga pagtatalo ang gayong pag-uusap, samantalang maliit na bagay lamang daw yon. Ang mahalaga daw, sabi nila, ay may Diyos na kinikilala at sinasamba ang tao maging sino man ang Diyos na yon. Ang masama raw ay kung walang kinikilalang Diyos. Talagang masama po, mga kaibigan, na ang tao ay hindi kumilala sa Diyos. Pero ang tanong, sapat na po bang kumikilala lang? O may kinikilala lamang na Diyos ang tao? Ang ganito kayang kaisipan ay kasang-ayon ng mga aral ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Pag-aralan po natin, mga kaibigan, bakit po mahalagang matiyak ng tao na tunay Ito na po. Pero sa una sa lahat, magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan, sa lahat ng mga kapatid. Bago natin pakinggan itong tinuturo ng aming ministro sa Iglesia ni Cristo, ito pong aking gagawin. Isa po itong reaksyon sa pagtuturo po ng Iglesia Katolika tungkol po sa Trinity. Pero bago natin itong talakayin, itong pagtuturo po ng Iglesia Katolika tungkol po sa Trinity, pakinggan muna natin ang tinuturo po ng aming kapatid na ministro sa Iglesia ni Cristo. O ito po, pakinggan po natin. ang Diyos na kanyang kinikilala at sinasamba? Unahin po nating sagutin sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng mga awit 100:2 hanggang 3. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, bakit po mahalagang matiyak ng tao na tunay ang Diyos na kanyang kinikilala at sinasamba? Sapagkat pananagutan po ng lahat ng tao na kilalanin at paglingkuran ng tunay na Diyos na lumalang sa tao. Paano po ito magagawa ng taong ang kinikilalang Diyos ay hindi naman ang lumalang sa Kanya? Ano po ba ang tatamuhin ng taong nakarating sa pagkilala sa tunay na Diyos? Babasahin po muli natin dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 36. Pakinggan po ninyo ang talatang 10. Ganito po ang pahayag ng Biblia. O ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila na nangakakakilala sa iyo at ang iyong katuwiran sa matuwid na puso. Mga kaibigan, kanino po mamamalagi ang kagandahang loob ng Diyos? Ang sabi po sa talata ng Biblia na binasa po namin, sa kanila na nangakakakilala sa iyo, sa tunay na Diyos. Paano po ngayon ang hindi nakakakilala sa tunay na Diyos? Ayon po sa banal na kasulatan, kaninong alipin ang mga hindi po nakakakilala sa tunay na Diyos? Basahin po natin ang pahayag ng Apostol Pablo
Dito po sa Galacia, pakinggan po ninyo ang 4. Sa talatang 8, ganito po ang kanyang sinasabi. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyusan. Narinig po ba ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo? Ang hindi po nakakakilala sa tunay na Diyos, alipin po ng mga Diyos-Diyusan. Ito po, mga kaibigan, ang kalagayan ng mga taong nagsasabing hindi mahalagang pag-usapan kung sino ang Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng tao. Na ang mahalaga lamang daw ay may Diyos na kinikilala at sinasamba ang tao, maging sino man ang Diyos na yon. Na ang masama lang daw ay kung walang kinikilalang Diyos. Ang gayong mga tao na hindi po nakikilala ang tunay na Diyos ay mga alipin po ng mga Diyos-Diyusan. Alalaong bagay, mga taong nahulog sa pagsamba sa mga ito. Bakit po isang napakalaking kasalanan na ang tao ay mahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan o sa mga hindi tunay na Diyos? Ano po bang sinasabi ng Biblia patungkol dyan? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakatala dito po sa Exodo 20, mga talatang 3 hanggang 5. Ganitong sabi ng tunay na Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, tahasang pagsuway po sa utos ng ating Panginoong Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At sa harap po ng tunay na Diyos, ang mga taong naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan ay mga taong napopoot sa Kanya. Kaya po, napakalaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos ang nagagawa ng mga taong ang kinikilalang Diyos ay hindi po ang tunay na Diyos. Ang mga ganito ay sa Diyos-Diyusan sumasamba at mga taong napopoot sa tunay na Diyos. Paano po ngayon ang mga relihiyong nagtataguyod ng paniniwala tungkol sa tinatawag na Trinidad? Ito po ay ang aral na ang Diyos daw ay may 3 persona na pare-parehong mga Diyos di umano. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mga kaibigan, iyan po kaya ay tunay na Diyos o isang Diyos-Diyusan? Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, ang isang tunay na Diyos po ba ay binubuo ng 3 persona na pawang mga Diyos? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa po nating nakasulat dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kalaban po ng ating Panginoong Hesukristo ang paniniwala sa tinatawag na Trinidad. Malinaw na malinaw po ang turo ng Panginoong Hesus na ang Ama at dito po, pinatunayan po ng aming kapatid na ministro na ang tunay na Diyos yung Ama ng ating Panginoong Kristo. Pero dito po, sa kanilang itinuturo tungkol po sa Trinity, may mga Diyos silang tinuturo. Yung po
ang bigyan natin ng reaksyon. Bakit mga Diyos ang aking binabanggit? Ito po, malalaman natin kung bakit mga. Dahil po ang Trinity, isa po itong pagtuturo na wala po sa Biblia. Bakit po? Itong Trinity, nandyan lang ho sa kanilang mga aklat tungkol po sa kanilang reliyon o pananampalataya. Hindi na po ito mababasa sa Biblia. Dahil po, tapos na po ang banal na kasulatan. At sa banal na kasulatan, meron pong mga babala sa mga taong nagtuturo na ang itinuturo hindi ho ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Saan ho mababasa? Sa unang Korinto 2, kapitulo, versikulo 13. Ang sinasabi sa talata na yan, hindi po ituturo sa kaalaman ng tao, kundi ituturo itong iwawangis ayon sa Espiritu, ituturo sa salitang ayon sa Espiritu. Kung ganon, itong pagtuturo mahalaga. Pero dapat po nating pansinin ang talata na yan, na dapat po natin itong ituturo na magkawangis, hindi magkasalungatan. Pero itong binabanggit ko kanina, tungkol po sa babala ng banal na kasulatan, ito po nakasulat sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Ipinagbabawal ng Diyos ang pagdagdag at pagbawas. Dahil po may parusa na nakasulat sa Biblia o banal na kasulatan, na ang gumagawa sa pagdagdag at pagbawas hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, itong babala na to hindi nila tinatakutan. At hindi na po ito mababasa sa Biblia dahil po ang Biblia tapos na po. Saan lang ito makikita at mapakinggan? Diyan lang po sa mga aklat na kanilang sinusulatan tungkol po sa kanilang pananampalataya. Kung ganon po, itong Trinity, wala po ito sa banal na kasulatan. Ito po, mababasa lang natin at mapakinggan sa kanilang mga aklat. At dito po, sa aklat na to, dito mapatunayan po na mayroong dagdag at bawas. Kung ganon, dapat po natin pansinin mabuti ang mga pagtuturo ng Iglesia Katolika tungkol po sa Trinity. Na itong pagtuturo po tungkol sa Trinity, the Son is not the Father, and the Son is not also the Holy Spirit, and the Holy Spirit is... Dito po, ang nagtuturo dito, isang Katoliko.
Dito po natin pakinggan kung ano ang kanilang pagtuturo tungkol po sa Trinity. Dahil po mayroon triangle na kanilang ginagawa. Ito, pakinggan po natin. Patuloy natin itong pakinggan. Is not the Father. So silang tatlo ay isang Diyos, pero ang Ama ay hindi ang Anak, ang Anak ay hindi ang Ama, at ang Holy Spirit naman ay hindi rin ang Ama o ang Anak. Sila ay tatlong magkakahiwalay na persona, pero pagdating sa kanilang nature, pagdating sa kanilang likas, pagdating sa kanilang pagka-Diyos, iisa sila. Ibig sabihin, throughout eternity, nag-i-exist Dito po, ang kanilang pagtuturo na itong Ama, hindi po ito ang Anak. Ang Anak po, hindi ang Ama. Ang Ama, hindi po siya ang Espiritu. Ang Espiritu po, hindi ang Ama. Gayon din ang Anak, hindi yun ang Espiritu. Ang Espiritu, hindi naman ang Anak. Kung gayon, silang tatlo ho mayroong taglay. Pero sa kanilang paliwanag, ito po nagkaisa sa pagka-Diyos. Sa kanila pampahayag, pantay-pantay po sila sa pagka-Diyos. Totoo ba yan? Pantay-pantay po sila. Bakit po? Dito po napansin po natin. Dahil po itong Espiritu, hindi po ito ang Ama. Kung ganon, mayroong Espiritu po na nakasulat sa banal na kasulatan sa Apokalipsis. Ito po hindi ang Ama. Dahil po bakit sinasabing hindi ang Ama? Dahil po ang Ama o ang Diyos, mababasa po sa 4:24 sa Juan. Ano po siya? Siya po'y Espiritu. Kung ganon, itong Espiritu na sinasabi na hindi ang Ama, yun po iba. Pero walang iba mababasa sa Biblia na Espiritu na hindi ang Ama. Yun lang ho nasa harap ng tabernakulo, yung 7 Espiritu na isinusugo ng Diyos sa 7 iglesia. Yun lang po ang mababasa natin na hindi ito ang Ama. Dahil ang Ama, yun ho ang Espiritong kalagayan. Pero ang turo nila, ang Ama, hindi yun ang Espiritu. Ang Espiritu, hindi yun ang Ama. Kung ganon, mayroon ba silang tinuturo na Espiritu na naging iba ho sa tunay na Diyos? Sa palagay ko, wala silang naituro. Bakit po? Ang kanilang itinuturo ko, yung nakasulat sa Gawa 5. Yung nakasulat sa Gawa, ito po, si Ananias at si Sapphira, dahil po itong kanilang pinagkasunduan na lahat ng ari-arian sa bawat isa sa kanila ibinta at ilagay sa paanan ng mga apostol. At ito pinagtibay po ni Apostol Pedro. Kung ganon, kung basahin natin sa Mateo 16:19, anong nakasulat? Anong
bigkisan dito sa lupa, bigkisan po sa langit. Ano ang kalagan dito sa lupa, kalagan po sa langit. Kung ganon, anong pinagtibay ng mga apostol? Ipinagtibay po sa langit. Ipinagtibay po sa Diyos. Kung ganon, itong talatang ginagamit nila na dito sila dumaan para po ituro na ang Espiritu ay iba, hindi ito iba sa Diyos. Bakit po? Itong pinagtibay sa Diyos, siya ang gumagawa. Pinagtibay po niya ito. Itong kanilang kasunduan na ibinta ang lahat ng kanilang ari-arian. Kung ganon, ang sabi dito, nagsinungaling ka sa Espiritu. Sa sunod na talata, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos. Dito po sila dumaan. Kung ganon, ito sabi nila na itong Espiritu na to, yun ho ang Espiritu na Diyos. Pero hindi ito. Bakit po? Ang katunayan po, ang lahat ng pinagtibay ng mga apostol, ipinagtibay po sa langit, sa Diyos. Kung ganon, nagsinungaling ito si Ananias at si Sapphira. Sino po yung saan siya nagsinungaling? Sa Diyos po. Hindi yung tinuturo nila na espiritong iba. Kung ganon, itong espiritu na itinuturo nila, wala po silang naituro. Bakit po? Mayroong Espiritu Santo na nandun sa harap ng tabernakulo, hindi nila ituturo po ito. Bakit po? Kung ituro nila ito, lalong dumadami ang kanilang Diyos. Dahil po, ito. Ito lang ho ang Espiritu na iba sa Diyos. Hindi ito ang Diyos. Kung ganon, itong kanilang ginagawang triangle, anong nangyari? Kulang na po. Yun ho ang nakasulat sa Apokalipsis 22:19 mga dagdag at bawas. Ano ba po? Itong pagtuturo tungkol po sa anak. Tama ba itong pagtuturo po nila tungkol sa anak? Na itong anak ng ating Panginoong Diyos, na si Panginoong Hesukristo, kung basahin mo po sa banal na kasulatan, sa Gawa 2:22 at Gawa 2:36, ito po ginagawa lang sa Diyos na Panginoon at Kristo. Hindi ginawang Diyos. Anong katunayan? Anong nakasulat? Mga taga-Israel, pakinggan yung pangungusap na ito, na itong Jesus na inyong ipinako sa cross, ginawa sa Diyos na Panginoon at Kristo, hindi ginawang Diyos. Yun lang taman, Panginoon at Kristo. Pero itong nakasulat sa Biblia na mababasa natin sa 22:18 sa Apokalipsis, anumang nakasulat sa Biblia, huwag niyong dagdagan. Pero anong ginawa nila? Yung nakasulat sa 2:36, ginawa lang sa Diyos na Panginoon at Kristo. Anong ginawa nila? Dinagdagan. Hindi lang Panginoon at Kristo ang ginawa sa Diyos. Ang sabi nila, ginawa sa Diyos na Diyos.
Tama ba yun? Hindi ka ito pagdagdag sa nakasulat ng banal na kasulatan? Dapat po matakot po sila. Dahil po ang sabi sa talatang iyan, hindi mapapasok sa kaharian ng Diyos. Tinitiyak po, sino mang magdagdag at magbawas, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, itong pagtuturo tungkol po ng ating Panginoong Hesukristo, dinagdagan nila. Naghanap sila ng mga talata ng Biblia, hindi layunin para sundin ang kalooban ng Diyos, kundi para suwayin ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Dahil po ang nakasulat ng banal na kasulatan sa unang Korinto 2:13, ituturo po na iwawangis, hindi magkasalungatan. Napakaliwanag po, iturong magkawangis at hindi magkasalungatan. May katunayan ba po na kanilang pagtuturo po nagkasalungatan? Itong talata na to, paborito po nila ito. Diyan sila dumaan para ituro na itong si Jesucristo ituro nilang Diyos. Kahit kailanman, ang Diyos po hindi nagturo na itong Panginoong Jesucristo na isang Diyos. Kung sinasamba man natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi sinasamba natin naming mga iglesia ni Kristo na siya ay Diyos. Sinasamba man namin dahil po may utos po ang Diyos na siya ay sambahin. Kung wala yung utos na siya ay sambahin, hindi po siya dapat sambahin. Katulad lang po sa mga talatang ginagamit nila na itong si Cornelio yumuko kay Apostol Pedro. Anong sabi? Hindi. Dahil ako po, magkapareho lang tayo alipin. Yung namang sa Apokalipsis, nakasulat po, itong isang anghel, yinukuran ni Apostol Juan. Anong sabi? Tumindig ka po dahil pareho tayo alipin. Bakit po hindi pwede sila sambahin? Dahil walang kautusan na sambahin po ang isang anghel. Walang kautusan na sambahin po si Apostol Pedro. Pero kung may kautusan, dapat sambahin. Dahil po may kautusan. Anong katunayan? Itong ating Panginoong Hesukristo po, dahil sa pagsunod niya sa kautusan ng Diyos hanggang sa kamatayan, itinataas ng Diyos upang lahat ng mga tao ay sumamba sa Kanya. Kung ganon, may utos. Kung ito, isang tunay na Diyos, saan mo idaan? Na ang tunay na Diyos sumusunod hanggang kamatayan sa tunay na Diyos. Dahil po, ang tunay na Diyos hindi mamamatay. Kung ganon, itong pagtuturo ko tungkol para ituro nila na si Kristo ay totoong Diyos, may talata po silang ginagamit. Saan po? Yung nakasulat sa Filipos 2:5 hanggang 6. At hanggang city pa yan, ginagamit ito.
Ito bang pagtuturo sa Pilipos, tama ba po? Nagkawangis ka? Hindi kaya nagkasalungatan ang kanilang pagtuturo? Tunghayan natin ang nakasulat sa Pilipos 2:5 hanggang 6. Ano ang nakasulat sa 5? Ang nagsabi nito, ang nagsalita nito, si Apostol Pablo. Anong sabi niya? Dito po sa Bisaya o Cebuano na Biblia napakaliwanag. Hindi po nagkasalungatan. Ito po. Dito sa Bibliang Bisaya po. Itong Bibliang Bisaya po, ang mga talata dito hindi nagkasalungatan. Pero kung sa ibang sorry po, walang Bisaya dito sa wala po. Ito po ang nakasulat sa Pilipos 2:5 hanggang 6. Ito po, ang 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad kay Kristo Jesus. Kung ganon, siya po taglay na nitong kaisipan na to. Yun ang dahilan, sino mang pumasok at sumunod ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan pong mag-aglay sa kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gano'n, ang topic dito tungkol po sa kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong natin, anong kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo? Kung magbasa ka po sa ibang salin na Biblia, wala ka nang mabasa. Hindi na masagot ang ating tanong. Bakit po? Ito, pakinggan nyo ito. Dahil po, ang sa size, kung sa Cebuano tayo magbasa, ito pong nakasulat sa size. Nang nakitaan siya nasa 1 anyo ng Diyos, hindi niya iniisip na siya'y kapantay ng Diyos na isang bagay na aagawin. Dito po sa nakasulat po sa Cebuano yan. Ang sabi po is hindi siya nag-isip na siya ay kapantay ng Diyos na isang bagay na aagawin. Kung gano'n, ang ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang kaisipan, wala ho sa kanyang kaisipan na siya nag-isip kahit kunti man lang. Na siya nag-isip na siya ako'y Diyos na kapantay sa Diyos. Bakit po? Ang sabi rito, isang bagay na aagawin. Bakit po sinasabi sa talatang yan, isang bagay na aagawin? Ilan ba po ang tunay na Diyos? Isa lang po. Sinong nagturo po? Ang ating Panginoong Jesucristo at doon sa panahon ng ating mga magulang, itinuturo po isa, hindi dalawa. Sa panahon ng mga propeta, itinuturo po isa.
Sinong sa panahon ng propeta? Si propeta Malakias. Ang turo po niya sa 2:10, iisa lang po ang tunay na Diyos, ang Ama na pinanggalingan sa lahat ng mga bagay. Yun din ang nakasulat sa Deuteronomio 32, 6 hanggang 12, isa lang po ang tunay na Diyos, yung pinanggalingan sa lahat ng mga bagay. Nagkaisa po sa pagturo. Yun ang dahilan na itong ating Panginoong Hesukristo wala sa kanyang kaisipan na nag-iisip siya na siya isang Diyos. Dahil po alam niya ang kanyang kalagayan at alam niya kung sino ang tunay na Diyos. May katunayan ba po na siya walang pag-iisip kahit unti? Yung nakasulat po sa 24:39 sa Lucas. Anong nakasulat po? Sa panahon po sa kanyang pagkabuhay muli, nagpakita po siya sa kanyang mga alagad o alipin. Ang mga alipin po naglumihanan sa kanilang kaisipan at nag-iisip na sila po'y nakakita ng isang espiritu. At dito po, pinatunayan po ng ating Panginoong Hesukristo na wala sa kanyang kaisipan. Kaya kung nasa kaisipan niya na siya nag-iisip, na siya ay isang Diyos, hindi na nito ito. Bakit po? Alam niya kung sino ang nagtaglay na isang espiritu. Hindi po siya ang nagtaglay yan dahil hindi siya Diyos. Anong sabi niya? Ipuin niyo ako at tingnan niyo ako na ako meron. Dahil ang espiritu walang laman at mga buto. Yun din ang nakita niyo nasa akin. Kahit kunti po, wala sa kanyang kaisipan na nag-iisip siya na siya ay isang tunay na Diyos. Bakit po? Dahil itong ating Panginoong Hesukristo, alam niya po ang mga talata sa Biblia na mayroong nakasulat sa Biblia na hindi siya pwede maging Diyos. Ano po ito? Itong nakasulat po sa Números 23:19, hindi na po pwede ituro na si Kristo Diyos. Bakit po? Anong nakasulat pa? Sa Números 23:19, ito po ang nakasulat. Ang Diyos ay hindi tao na siya po'y magsinungaling, ni anak ng tao na siya ay magsisisi. Kung gano'n, ituro mo ang isang anak ng tao, hindi ito totoong Diyos. Bakit po? Ang tunay na Diyos hindi ipinanganak ng tao. Kung magturo ka ng Diyos na ipinanganak ng tao, anong mangyari po? Kung ituro mo, ito po, nalaman po ni Propeta Jeremias. Alam niya na mayroong mga taong magturo ang iturong Diyos ipinanganak ng tao. Ano sabi niya sa kanyang sulat? Mababasa po
sa 10:11 sa Jeremias. Ano nakasulat? Itong ituturo niyo na mga Diyos-Diyos na hindi gumagawa sa langit at lupa, ito'y mapaparam sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng langit. Anong sabi? Ito'y mapaparam o mawawala o mamamatay. Dahil po itong mga tinuturo ng tao, hindi tunay na Diyos. Dahil po ang tunay na Diyos, yung gumagawa sa langit at lupa. Kung ituro nyo ang ating Panginoong Kristo, lapag ako. Dahil ang ating Panginoong Kristo, ginagawa sa Diyos ang langit at lupa sa pamagitan ni Kristo. Hindi si Kristo ang gumagawa. Ginawa lang kasangkapan ng Diyos ang ating Panginoon para lahat ng mga bagay maggawa sa Diyos para kay Kristo. Yun ho, ang totoo. Kung ganon, itong pagtuturo na ang Trinity, ito po, labag po sa nakasulat sa Apokalipsis 22:18. Dahil po ito pagdagdag sa Diyos. Hindi lang yan ang kanilang ginagawa na pagdagdag. Ang sabi ko kanina, na itong nakasulat sa Apokalipsis 22:18 at 19, mababasa lang ito sa kanilang mga aklat tungkol po sa kanilang pananampalataya. Hindi na po ito mababasa sa Biblia dahil tapos na po ang Biblia. Kung ganun, meron tayong banggitin. Sino pa po ang kanilang dinagdag sa Diyos? Ito po si Birhen Maria. Nakasulat po ito sa kanilang mga aklat tungkol po sa kanilang pananampalataya tungkol po kay Birhen Maria. Na itong si Birhen Maria ay naging Diyos na kataas-taasang Diyos, mautusan na po ang anak, mautusan na po ang ama. Kung ganon, pinakataas ito na Diyos. Pero may mababasa pa po sa Biblia na ito si Birhen Maria itinuturong pinakataas na Diyos. Wala po. Wala po sa Biblia. Dahil kung basahin mo sa Biblia, ano lang ang ating, ang ama, ang ina ng ating Panginoong Kristo. Siya lang po ay alipin. Pero para sa kanila, pinakataas na Diyos. Sinong gumagawa na? Gumagawang pinakataas na Diyos. Itong Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Sila lang po ang gumagawa. Hindi ang Diyos na sinasabi sa Juan 17:1 hanggang 3, hindi yun ang gumagawa. Sino lang? Yung Iglesia Katolika. Itong ginagawa nila na anak ng tao, na ginagawa nilang Diyos, pinakataas na Diyos, kasama po ito ng ating Panginoong Kristo, na binabanggit na Diyos-Diyos. Pero itong binabanggit nila na Diyos-Diyos, hindi ito ang Panginoong Kristo nakasulat sa Biblia. Hindi ito ang Birhen Maria nga nakasulat sa Biblia. Iba ito. Itong tinuturo nila na pinakataas na Diyos, na ito si Birhen Maria. Kung ganon, itong pagtuturo, labag po ito sa batas.
Hindi sila natatakot sa nakasulat sa Apokalipsis 22, 18 at 19. Ano nangyari? Nitong tinuturo nila ng mga Diyos, lahat ito nawawala, napaparang, namamatay. Dahil hindi ito ang tunay na Diyos. Dahil ang tunay na Diyos, yung nakagawa sa langit at lupa. Yun ho ang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang Ama. Kung ganon itong pagtuturo na to, kung sa tutuusin natin, sino ang pinakapangyarihan sa lahat? Si Birhen Maria? Hindi po. Bakit po? Si Birhen Maria ginawa lang Diyos sa Iglesia Katolika. Kung gayon, sino ang pinakapangyarihan sa lahat? Diba ang Iglesia Katolika? Dahil po, nalampasan niya ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, na tunay na Diyos, ang ginawa niya. Ito si Birhen Maria, ginawa lang niyang tao, ipinanganak ng tao. Hindi niya ito ginawang Diyos. Pero itong Iglesia Katolika, nakagawa sila ng lampas pa po sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Makapangyarihan sila po sa lahat. Pero totoo ba ito? Hindi po. Sino po ang nagnanais na makagawa ng mga bagay na kung maaari lagpas pa po sa ginagawa ng ating Panginoon Diyos? Ang diablo lang po. Siya lang po ang may hangarin na makagawa lampas pa po sa ginawa ng Panginoon Diyos. Tingnan niyo ang kanilang ginagawa. Walang mababasa na si Birhen Maria ay tunay na Diyos, pinakataas-taasang Diyos sa lahat. Wala po. Pero mababasa mo yan sa kanilang mga aklat. Tungkol po sa pagtuturo ni Birhen Maria. Na ito po sa nakaraan na ginagawa ko pong pagtuturo, pag-reaction na ituro na po ito. May mga aklat po sila nagpatunay na yun ho ang kanilang pagkilala ni Birhen Maria. Kung ganon, itong mga tao na to hindi natatakot sa babala ng banal na kasulatan. Ano pa po ang kanilang mga ginagawa tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo? Kung magtanong ka sa kanila. Dahil po may talatang nakasulat sa Biblia, sa Lucas, mababasa mo yan. 24:36. Na itong kanilang ginagawa po, o 16:36 sa Lucas. Itong pagtuturo po nila na si Hesukristo ay tunay na Diyos, diyan sa talatang yan, hindi na nila mapatunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Bakit po? Anong nakasulat? Tungkol po ito sa araw ng paghukom. Ang sabi po, hindi alam ng anghel na sa langit at ng anak, maliban lang po sa Ama. Yun lang po ang nakaalam ng araw ng paghukom. Pero itong anak, hindi niya nalalaman. Pero anong kanilang rason?
mapatunayan po namin na alam ng anak. Saan sila po pumunta? Hindi na po gumamit ng talata ng Biblia. Kanila na lang pong puro-puro na ang sabi na dahil Diyos si Kristo, alam ni Kristo, dahil alam ng Diyos na Ama. Totoo ba yan? Ang ibig sabihin ko, itong si Panginoong Hesukristo, doon ay dalawang pag-iisip, dual po ang kanyang pag-iisip. Iba po ang utak na utak ng Diyos. Iba po ang utak na utak na tao. Kung gano'n, kahit nagkaisa ito, hindi ito magkaalaman. Dahil po iba-iba ang utak. Mapatunayan ba nila yan? Bakit po? May mababasa tayo sa Biblia na ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi siya nag-iisip na siya kapantay ng Diyos na isang bagay na gagawin. Yun ho, ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Saan sila po magturo? Mapatunayan ba nila ng ating Panginoong Hesukristo? Doon ay dual ang kaisipan? Dual po ang kaniyang utak? Siparit po ang utak sa pagkatao. Siparit po ang pagkautak na siya ay Diyos. Wala na pong mababasa sa Biblia yan. Kahit mula sa unang talata hanggang sa 36, hindi mo mababasa yan. Kahit ubusin mo pa lahat ng bagong tipan. Dahil po, itong pagtuturo tungkol po sa Trinity, isa po itong dagdag. Isa po itong dagdag at bawas. Hindi sila natatakot sa babala na nakasulat sa Apokalipsis 22, 18 at 19. Dahil po itong mga tao na to, hindi po ito ang sinasabi sa talata ng Biblia sa unang Korinto 2:13 na magturo na iwawangis. Kung gano'n, itong talata sa Pilipos 2:5 na ituro nilang nagkasalungatan. Dahil po ang salin na kanilang ginagamit, hindi tamang salin. Dahil po ang banal na kasulatan, mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis, sinamahan yan ng Diyos. Kung gusto ng Diyos ipasulat, ito isulat. Kung hindi gusto ng Diyos, huwag niyang ipasulat, hindi po ito maisulat. Saan po mababasa? Apokalipsis po. 14 ng Apokalipsis. Kung gano'n, itong Biblia o banal na kasulatan, mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis, sinamahan ito sa Diyos. Pero itong nagsalin na tinatawag na ngayon Biblia, hindi na po ito sinamahan ng Diyos. Anong katunayan? Na hindi po ito sinamahan ng Diyos. May mga salin na po silang mali. Mapatunayan ba yan? Andyan. Yung kanilang ginagawang translation, English, Tagalog, at Cebuano. Bakit natiyak po? Dahil po sa Cebuano, mababasa po, magkawangis. Yung talatang Pilipos 2:5. Pero pagdating na po doon sa
Tagalog, iba na po. Hindi na po masagot ang tanungan natin sa Pilipos 2:5 na ano ang kaisipan ng ating Panginoon Kristo. Hindi na po masagot, wala na kayong mababasa na ang kaisipan ng ating Panginoon Kristo. Kung gano'n, iba po ito. Isa lang po itong Biblia, pero hindi nagkawagis, nagkasalungatan. Ano pang katunayan? Ang unang Biblia po, unang translation sa King James Version, Cebuano, may mababasa ka pa dyan na ngayong araw sa talatang Lucas 23, ngayong araw, dalhin ko ikaw sa paraiso. Samantala, ang ating Panginoon sa Kristo, 3 araw po sa libingan. Kung ganon, hindi yun magkawagis. Ano ang dapat isalin dyan? Ngayon. Dahil po ang ngayon, kahit ilang dekada, kahit libo-libong taon, basahin mo ngayon. Pero lagyan mo ng ngayong araw, specific na yan. Hindi na yan pwede datnan pang ilang araw o datnan pa ng kinabukasan. Dahil sa araw na lang yan, dyan lang ha, dyan lang siya. Hindi pwede mabukasan. Dahil ang salin na yan, mali na pagkasalin. Dahil bakit po nagkamali ang nagsalin? Hindi po sila sinamahan ng Diyos. Ang sinamahan lang ng Diyos, yung mga aklat. Pero ang Biblia po sinali na maraming mali, makikita mo yan. Yun ang dahilan kung bakit naipasulat ang unang Korinto 2:13 na dapat ituro na iwawangis ayon sa Espiritu. Ang lahat ng salita ituro ayon sa Espiritu. Kung ganun, itong pagtuturo po tungkol po sa Trinity, isang pagdagdag po ito. Matatakot nawa sila sa babala ng ating Panginoon Diyos. Isa po itong pagdagdag. Ito po ang mga turo na labag sa batas. Bakit po ang ating Panginoon Kristo ay anak ng tao? Hindi po pwedeng gawing Diyos. Yun ang dahilan kung bakit walang pagtuturo ang mga apostol, dahil po alam nila ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi siya Diyos. Yun po ang kanilang nataglay na kaisipan, na itong ating Panginoong Hesukristo walang pag-iisip na siya ay Diyos. Siguro sabihin niyo, mali ka dyan. Dahil itong binanggit mo si Apostol Pablo, mayroong sinulat po sa Hebreo 1:8. Anong nakasulat sa Hebreo 1:8? Yung anak naging Diyos. Ito ba'y tama? Bakit po? Ang tunay na Diyos hindi ipinanganak ng tao. Kung magturo ka na isang Diyos na ipinanganak ng tao, hindi na po ito totoo. Diyos na po ito. Salungat po ito sa nakasulat sa Numeros 23:19. Dahil yan sa Hebreo 1:8 may banggit dyan tungkol sa anak. Kung ganon, mali yan nasalin. Anong katunayan? Pagdating naman sa 9,
kung magkawangis ba ang dalawang talata, magkasunod na. Hindi na po. Dahil sa 9, dahil dyan, siya po'y itinaas ng Diyos na kanyang Diyos. Dinihugan po siya ng lana sa Diyos na kanyang Diyos. Ano na nangyari sa dalawang talata? Hindi na po nagkawangis. Contradiction na po ang dalawang talata. Kung gano'n, itong unang utso, mali yan na pagkasalin. Bakit po? Saluwat po ito sa nakasulat sa Números 23:19. Salungat po sa kasunod na talata sa 9. Yung mga talatang ginagamit nila, mali po ang kanilang pag-unawa. Dahil po, lalo tayong tumaas. Sa susunod po, talakayin namin itong nakasulat sa 1:11, Isaias 9:5, Roma 9, ang 9:5, unang Juan 5:20. Bigyan natin yan ng reaksyon. At ito pong nakasulat sa Juan 17:1 hanggang 3. Bigyan natin itong reaksyon. Dahil po sa talatang yan, may babala. Anong babala? Buhay na walang hanggan, makamtan lang yan kung ituro mo na ang kanyang ama ay iisang tunay na Diyos at ituro mo na si Kristo sinugo sa Diyos. Itong dalawang hinahanap sa talatang yan, hindi mo ituro, wala kang buhay na walang hanggan. Mayroon pang dapat reaksyonan sa talatang yan. Yang sinasabi, ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka nila. Bakit po nila ang ginagamit ng ating Panginoong Kristo? Isa po ating talakayin. Bakit po? Dahil po, hindi iyan angkop kung totoo na siya ay Diyos. Bakit po? Dahil po pagkatapos namatay na ang huling apostol na si Apostol Juan, wala na pong nagturo na tunay na Diyos hanggang July 26, 1914. Wala na po nagturo. Lahat po ang itinutulong Diyos si Kristo. Kung ganon, mali yan ang nakasulat diyan na sila. Dapat tanggalin yan ang sila. Anong dapat ilagay dyan? Na makilala ka sa buong mundo. Yun ang dapat. Pero bakit sila ang ginagamit? Yun ho, hindi alam ng mga taong nagturo na hindi sa Diyos. Lalo na po itong nagturo na si Kristo Diyos, hindi nila alam yan. Bakit sila ang ginagamit? Bakit hindi sa buong mundo? Bakit po? Dapat buong mundo na yan. Dahil po mula nang namatay si Apostol Juan, wala nang nagturo po na tunay na Diyos. Ang lahat po nagturo na si Kristo na po ang itinuturong Diyos. Kung ganon, dapat dyan buong mundo. Dahil po buong mundo na po ang kinikilalang Diyos si Kristo. Bakit po sila ang ginagamit? Yun po, bigyan ko yung reaksyon. Dahil po, mayroon pong hula sa Biblia tungkol po ni Satanas o Diablo.
Yun ang dahilan kung bakit sila ang nakasulat. Hanggang dito lang po. Sana mabigyan kayo ng tamang pananampalataya tungkol po sa tunay na Diyos. At wag na ninyong hangarin pa na mayroon pa kayong ibang ituro na Diyos. Baka madagdagan pa yung 2 tao na ituro ninyo na Diyos. 2 pa lang yan. Baka mangyari po, dagdagan na po ninyo yan. Dahil po, kayo po ang pinakapangyarihan sa lahat. Mas mataas pa kayo kay Birhen Maria. Dahil po si Birhen Maria ginawa lang ninyo na Diyos. Kayo po ang pinakapangyarihan sa lahat. Ang Iglesia Katolika. Nagawa niyo gawing Diyos ang isang alipin. Sana naunawaan niyo kami. Ito pong aming layunin, hindi para saktan po kayo, kung hindi para kayo akayin sa tunay na pananampalataya, para iwas to yung mali niyong pananampalataya. Dahil po, mahal po namin lahat ng mga tao. Kahit pa po ang kumakaaway sa amin, mahal po namin yan. Ang hindi namin mahal, itong reliyon na nagturo ng mali. Pero yung kinasangkapan nila sa pagturo, mahal po namin yan. Yun ang dahilan po bakit ginawa namin itong pagreaksyon sa kanilang pagtuturo. Dahil po mahal namin sila. Naging kasangkapan lang po sila sa maling pagtuturo. Sana maunawaan niyo kami. Kaming mga Iglesia ni Cristo, layunin po namin na maakay kayo. Mailapit kayo sa tunay na pananampalataya. Anong kabuluhan po? Tumutulong kami sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kung hindi namin kayo akayin sa tunay na pananampalataya. Hanggang dito lang po sa sunod na pagkakataon, yung sinasabi ko po, bigyan natin itong reaksyon. Hanggang dito lang po. Magandang hapon sa iyo.